Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Ang devotion po natin ngayon ay patungkol sa special grace. And I hope natutunan po natin dito sa devotion natin na ito na merong common grace na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao. At merong special grace, ito po yung biyaya ng kaligtasan na hindi po lahat ng tao meron. Yung mga hindi mananampalataya, nire-reject si Jesus, sila po ay walang kaligtasan. Pero tayo po, na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, we receive special grace. Ito po yung biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ilang mga puntos po na binigyan na natin ng diin. Number 1, common grace is for all people. Pangalawa, special grace is for believers only. And number 3, Jesus is the most precious gift. Kaya po isang dahilan kung bakit tayong mga Kristiyano na yung dapat pinakamasaya, hindi naiinggit, no? Laging tayo ng pinakamasayang tao sa buong mundo. Grateful, laging mapagpasalamat because we have Jesus Christ in our lives. So dalayan ko po na tayo matutunan talaga natin, no? Yung puso kasi natin talaga deceitful. Sabi nga po si Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Mapandaya yung ating puso. Sometimes not actually sometimes, but oftentimes, no? You already have Jesus in your life, pero yung puso natin naghahanap pa ng iba. Kaya adulterous talaga yung puso natin eh. Pag sinabi natin adulterous, alam mo yung meron ka ng asawa, naghahanap ka pa ng iba pa, no? Tumitingin ka pa sa ibang babae o ibang lalaki, or parang ano bang tawag doon? Salawahan, no? Yung puso natin ganun, salawahan eh. Meron ka ng Kristo, pero naghahanap pa ng iba, no? Parang kulang pa si Jesus. Alam niyo ba, pag ganun yung attitude natin, kailanman hindi tayo magiging masaya. Kailanman hindi magiging maayos yung ating buhay. When God sent His Son, the Lord Jesus Christ, He sent His very best. Binigay niya yung the best sa atin. And dun pa lang dapat magkaroon tayo ng satisfaction and kaligayahan and gratefulness. Yung gratefulness, ito yung laging nagpapasalamat sa Diyos because of the gift we have received from God. At kung talagang i-meditate natin itong katotohanan na ito ng ating Panginoon Jesucristo is the most precious gift, wala na tayong kakainggitan kahit sino. At sana po yung ating mga puso ay matrain na hindi na mainggit sa kahit anong bagay na nakikita ng ating mata. Lahat ng mga bagay na nakakapukaw ng ating mata ay hindi na natin kainggitan pa. Meron nga pong kanta na and the world, something along these lines, hindi ko memorize eh. Hindi kasi ako mahilig kumanta. The world will grow strangely dim in the light of your glory and grace. So, yung pinaka-gist nung kanta na yon, yung lahat ng makukulay, no? Lahat ng magaganda at nakakaakit sa ating paningin. Kung ikukumpara mo kay Kristo, sila ay magmimistulang maputla, no? They will become pale compared to the glory of the Lord Jesus Christ. And sana po yung puso natin merong ganong attitude, no? Na you have Jesus, siya lang yung makulay, no? Para pong sa pag-aasawa yan eh. Yung asawa mo lalaki, asawang babae, pinakasalan mo yan. Yan na yung pinakamakulay sa lahat. Lahat ng ibang mga babae at lahat ng ibang mga lalaki, maputla na sila, Hindi mo na sila napapansin. Napapansin mo lang yung asawa mo. Your wife is the greatest woman in the world. Ako po, yun yung attitude ko eh. My wife is the greatest woman in the world. Sana ganun din siya sa akin, no? So, when it comes to the Lord Jesus Christ, dapat ganun din po yung attitude natin. Lord Jesus, ikaw na yung pinakamakulay. Yung buong mundo maputla na sa akin kung ikukumpara sa iyo. Hindi na ako ma-attract pa sa iba, hindi na ako, maiinggit pa sa ibang tao just because they have better things than mine, no? Better whatever, kung ano mang better house, better car, better bags, better suits, better, status in life. Hindi na ako mainggit sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin, si Jesus Christ. At yan po, I believe, no? Yan po yung sekreto ng pagiging masaya at kontento sa buhay. Yung hindi ka naiinggit
because you have Jesus in your life. You have the special grace of God. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.